Kaya po mga naman narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pamalagawan. Ito po ang pakinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Kaya po inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalapay sus na ito po'y dadalhin ng ating mga aral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay sus. Amen. Praise the Lord. God bless you, Blood Co-Preacher Bao Mansano. At tayo po muna magkain sa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Opo, dakilang mapagpala, mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubukla ng mga biyaya sa panandalangin ng taong nilangasan, aming minamati ginagalang Pastor Evangelista, William Ahmed, and the Prophet of God. Minsan pa kami nagpupo, nagkapasalamat sa bawat yugto na aming banalagaman, pinagpalat nilang isan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa aming statutuin ng O Diyos. Hallelujah. Subalit bago po yan, isa pa kami buong pagpapakumabay ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakalumi, pagkukulang, pagsalansa sa balang kalooban, patawaran mo sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahagi ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglaga ng matama salita sa aking bibig, dalawang espiritu, wala po pala, at simpleng kapanaan, maintindihan, inibig ng mga baguhan, mga bisita, matatiyang, maging sa aming beloved webcast viewers, ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hindrance, the downs and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness. And all Lord, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon sa Kristo. Ako natigil sa lahat. Ako mga nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakilit, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubuklan ng pagkapala. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Ahmed, the end-time problem of God. We'll have so much pamala pastor. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Lins Almeida. And greeting as well to the whole Almeida family. And praise God. At welcome din po namin ang malaligayang pagbabalik na ating beloved Minister Pods, Pilatini, sa mga paglalakbay na mapayapa. And praise God, ligtasan ng mga kapamakan. At sa lahat po ating ibig na mga kapatid na mga kapamanggaw, mga bisita dito ngayon, magandang hapon po. At sa lahat ng ating beloved webcast viewers, especially dyan po sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, sa mga anak, at sa mga anak din po natin, beloved Minister Paul, Martini, sila sa bansang Amerika. Sa lahat, inibig na mga kapatid sa iba't ibang mundo na kung saan nakaantabi sa ating live streaming, magandang hapon po and welcome to the Royal Family of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga inibig, ang kaligtasan po ay conditional. Ibig sabihin, ito po'y ating pong pahalagahan at panghawakan. It is a gift from our loving God. Kahit ito po'y ating pong panghawakan upang ito po'y mananatili sa atin. Sapagat yung kaligtasan, minibig ko lagi sinasabi ng ating minamahal ginagawa ng pastor, minibig ko is the greatest matter of importance and urgency. Yun po yung ating mga kaligtasan, minibig ko. Kaya kung ating mga, mismo dito sa Apostol Pablo, minibig ko, siya mismo nagsabi na hinahampas niya ang kanyang sarili, baka sa kanyang pangangaral, siya man din ay itakwil. Ating mo nang basahin po sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Kailangan po. The first book of the Corinthians chapter 9, verse 27. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa unang mga taga-Korinto 9:27, ngunit hinahang Pasko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakali sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you mga kapatid, ang mahal na Panginoon magpahal sa kanyang banal na salita. Mga inibig, ito po'y pangungusap ng isang matatag sa pananampalataya. Ang kalagayan ng panampalataya ni Apostol Pablo ay makikita yung katatagan, mga inibig ko. Subalit, ang sabi niya, siya mismo na nangangaral ay sinusupil ang sarili. Baka sa kanya pong pangangaral ay siya hindi ay mahulog sa trap ng kaaway ng Diyos, mga inibig ko. Kaya dito makikita natin, mga inibig, na hindi po basta-basta yung kaligtasan na atin na pa sa atin na mga inibig ko. So we have to work out our own salvation with fear and trembling, mga inibig ko. Ito po'y mahalaga pa sa kayamanan
na nakikita sa sanlibutan ito, mga inibig ko, yung ating mga kaligtasan. Napakinggan natin kanina yung ating beloved sister na sinabi niya, marami na siyang nakamtan ng mga blessing dito, subalit ang kanyang pinasasalamatan ng lubos na higit na kanyang nakamtan sa gawain ito ay yung kaligtasan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya yung pong kaligtasan ito, yung pananampalataya, ito po yung ating laging ititreasure, panghawakan po natin, may inibig ko. Na ito po ay kailangan na unahin natin na ingatan na mainam sa tutuwin na may inibig ko. Sapagkat sa panahong ito na nalalapit pa ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, na kung sana'y, ang sabi ng banal na kasulatan, na sa kanyang nalapit na pagbabalik ay merong pagtalikwas o yung pagkahulog ng mga ilang Kristiyano, may inibig ko. Ay ano po sabi dito sa 2 Thessalonians chapter 2, 1 and 3, kaya nilaman po. From the book of 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 up to 3. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him, that ye may be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as the day of Christ is at hand. Let no man deceive you, and by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin is be revealed, the son of perdition. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, ang talata ay 1, 2 at 3. Ngayon, aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa sa pagparito ng ating Panginoong Yesus o si Kristo at sa ating pagkakatipon sa Kaniya, upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat o nawaring mula sa amin, nawari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. 3, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtalik, wakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Everybody, praise the Lord. So ito po yung reminder, mga inibig ko, paalala ng banal na kasulatan sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi po natin pangahawakan, kung hindi natin iingatan ng mainam yung ating mga kaligtasan, mga inibig ko. Ang sabi dito, na wag po tayong padadaya, mga inibig ko, sa kanino man. Wag na wag tayong mahuhulog sa makapangyarihang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat maraming ding ginagawa ang kaaway upang madistract ang paglilingkod ng mga anak ng Diyos, mga inibig ko. Kaya yung kaligtasan ay pinagkaloob sa atin, ito po'y lagi nating alalahanin, mga inibig ko. Yung mga turot aral na pinangal sa ating dearly beloved parents and Lord, dearly beloved children. Panghawakan po natin yan upang hindi po tayo mahulog sa makapangyarihang kamay ng ating dakilang Diyos sa buhay. For it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kami ng Diyos sa buhay, mga inibig ko. So we have to serve our loving God with fear and trembling. Panghawakan po natin yung pong ating mga kaligtasan, mga inibig ko. Kaya nga, mga inibig, pag tayo po'y nasa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandun lagi yung ating focus, yung full concentration sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Huwag po yung minsan nag-istoryahan, mga inibig ko, minsan pinag-uusapan yung mga business transaction nila, mga inibig, at yung iba naman ay andun na palakad-lakad, mga inibig ko. Iwasan po natin yan pag tayo po nasa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat mismo ang Biblia nagsasabi, mga inibig ko, na dito po sa banal na kasulatan, dito sa Ecclesiastes kabanatang 5, mga inibig ko, na
sinasabi rito, na pag tayo pinasapan na banal na gawain ng Diyos, sabi rito may inibig ko, keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napapasabahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman ng mga sila ay nagsisigawan ng kasamaan. At dito hindi nagkulang sa ating dearly beloved parents in the Lord, may inibig ko, na lagi tayong pinangaralan, pinangungunahan tayo na tayo maglingkod, na maglingkod ng buong katapatan sa ating dakilang Diyos na buhay. Panghawakan natin yung ating pananampalataya sa tutuwin na may inibig ko. Kung paano yung tao na merong iniipon na kayamanan, na ito'y lagi niyang binabantayan, lagi itong binibilang upang hindi ito mawala sa kanya. How much more tayo na maturin ng Diyos na lagi nating iti-treasure yung dakilang kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin. Kung paano tayo dito pinagpala, binagong lubos, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan, nagkaroon tayo ng katiyakan sa buhay na walang hanggang na pangako na ating mahal na Panginoon. Lagi po natin yan ang ating pong alalahanin sa tutuwin ng mga inibig ko. Panghawakan natin yung ating mga kaligtasan na ito. Sa mga napakinggan natin patutuo kanina, grabe kanilang kagalakan, katuwaan. Nung una parang ayaw pa nila, subalit nang maranasan nila ang banal na Espiritu ng Diyos na kanilang naramdaman, minibig ko, talagang grabe ang kanilang katuwang, kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya may inibig, maglingkod po tayo ng buong katapatan. Huwag po tayong careless sa paglilingkod upang hindi po tayo maagaw ng kaaway ng Diyos. Lagi natin panghawakan yung ating pananampalataya, yung ating makaligtasan, ito mainibig ko. Paghandaan po natin lagi yung nalalapit na pagbabalik ng Diyos. Rapture will take place any moment, mainibig ko. At dito hindi nagkulang sa atin ang ating minamatirigahan na pastor upang makatiyak tayo na tayo makakasama sigurado, mainibig ko, ay lagi tayong sumunod, ganapin ang lahat na kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay upang huwag po tayong mahulog sa makapangyarihan kami ng Diyos. Hindi tayo madadaya ng anumang mga mapanghikayat na salita o anumang mga bagay na ating nakikita sa mundong ito. Hindi po tayo basta mahihikayat, mainibig ko. Kaya pahalagaan po natin, unawain natin lagi ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Yung pagdalo ng 3 times a week, mainibig ko, na sinasabi ng ibang mga gawain, mainibig ko, na ito daw po'y sakripisyo sa atin. Pero hindi nila alam na yung ating pakikipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos, ito po yung spiritual fiesta ng mga tunay na anak ng Diyos, sapagkat dito natin lagi nadarama, binubusan Diyos ang ganyang banal na Espiritu, na kung saan pag ikaw may taglay na karamdaman, may bigat na problema, sulanin, wala kang kapayapaan sa pusong sipan, pag maramdaman mo ang banal na Espiritu ng Diyos, nandyan lagi ang kagalakan, kasiyahan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi natin sila mablame kasi sa kanila, hindi bumubuhos ang banal na Espiritu ng Diyos. Dito lamang yan, ibinubuhos ang ating mabait na Diyos sa buhay, sa ating banal na gawain, sapagkat dito meron kasing totoong propeta ng Diyos, totoong pastor, na nagbigay ng pagpapahalaga sa dakilang kaligtasan ng bawat tao. Isipin mo ang ating ginagawa ng pastor. Kahit 1 million bilhin niya ang kaluluwa ng isang tao para lang magkaroon ng kaligtasan, may inibig ko. Grabe yung burden, yung pag-ibig sa kaligtasan, may inibig ko. Kaya nga, tayo lahat, kung tayo may nagtatamasa na ngayon, ng mga grabing blessing, protection, pag-iingat, hindi ang galang sa atin. Ito'y dahil merong nananalangin, merong nagsasakripisyo, merong nananalangin sa bawat sa atin. Kung kaya't natatamasa natin ngayon ang mga grabing pagkapalang ito, mga inibig ko. For the past how many years, ating minamatinigahan na pastor, binataan lahat ng grabing mga hirap, mga grabing mga pag-uusig ng salimutan ito. Hindi nila pinansin yun. Ang tinilang nila, mga inibig ko, yung kaligtasan ay pinagkaloob ng Diyos sa kanila at sa kanilang pagsusumamo, sa kanilang panalangin, pag-ayunulagi, mga inibig ko, isa tayo ngayon sa mga milyon-milyong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya minibig ko laging gumagawa, laging sinasagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Na yun ay ating nakita na ito naman dapat ating tularan upang hindi po tayo maligaw, may inibig ko. Hindi tayo maagaw ng kaaway ng Diyos, may inibig. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, be not deceived.
Ano po sabi dito sa Galatians chapter 6, verses 7 and 9? Kaya nilaman po. Galatia 6, 7 hanggang 9. The book of Galatians chapter 6, verses 7 up to 9. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. God bless you po sa Tagalog. Mga taga-Galatia, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 9. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napapabiro, sapagkat ang lahat ng hasik ng tao ay siya na mga ani niya. Sapagkat ang naghasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Darapat ang naghasik ng Espiritu sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Dito po sa 9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga papagod, manghihimagod. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan mo ating pinakamamahal na panahon. Everybody say, praise the Lord. Lahat po ng ating ginagawa, mga inibig ko, sa mabuti o sa masama, ito po ay lahat ay ating ipagsusulit sa banal na harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya wag na wag po tayong padadaya sa kaaway ng Diyos, mga inibig ko. Huwag po nating bigyan ng puwang ang kaaway ng Diyos. Huwag makikinig sa ibang aral o manood man ng ibang TV program. Sapat na yung ating banal na gawain. Napakarami tayong papanoorin sa ating banal na gawain sa Facebook, sa YouTube, mga inibig ko. Nandun lahat ang pangangaral ng ating minamahal ginagawa ng pastor, ang mga Bible study, ating beloved honorable San Pastor, Linsan Meda, mga inibig ko, yung mga patutunan ating napapakinggan yan, diyan po lumalaki ang ating antas ng ating pananampalataya upang patuloy natin maingatan yung ating mga kaligtasan. Sapagat lahat ng bagay na ating gagawin sa mundo ito, mga inibig ko, ay iahayag ng ating dakilang Diyos na buhay. And we cannot hide from our loving God. Iriribil na mahal po ang iyong ginagawa, mga inibig ko. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan. Kaya pag nagkulang sa paglingkod, may paalala. Kaya magpasalamat tayo pinalalahanan ng ating mahal na Panginoon. Ang masama, kung gumagawa ka ng isang bagay, nakarumaldumal sa harapan ng Diyos, at wala kang paalala, doon ka matakot sapagkat kaisa mo na ang kaaway ng Diyos, mga inibig ko. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan, mga inibig ko. Ingatan natin yung ating mga kaligtasan. Katulad ng isang farmer, mga inibig ko, na pag umuulan, nandun kagad nagbubungkal siya, at talagang naglalagay kaagad ng pananay, mga inibig ko, inaalagaan niya yan ng patubig, mga inibig ko, upang hindi mamatay yung kanyang pananim. Ang ating minamahal ginagawa ng pastor, Evangelista Almeida, modesty aside, magmula pa ng tayo po ay masip sa gawain ito, mga inibig ko, nandun na ang kanilang tuhod sa panalangin, pag-aayuno, mahabang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo ay inaalagaan sa panalangin, mga inibig ko. Kaya bago pa man tayo masip dito, tayo ipinapanalangin na ng tao ng Diyos, mga inibig ko. At isa tayo sa mga pinagpala out of so many billion people throughout the world. We are one of the chosen one na pinili at tinawag ng Diyos. Kaya ibigay naman natin yung the best sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pahalagan po natin yung ating mga kaligtasan. Walang paisi-isi na Kristiyano, mga inibig ko. No eye service, mga inibig ko. Ang sabi nga dito sa banal na kasulatan, dito po sa Philippians, chapter 2, verse 12, mga inibig ko, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Kaya nga minamahal ko kung paano inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kaya sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kahit walang nakakakita sa atin, kahit walang ating minamahal, ginagagarang na pastor, the beloved children, whole met the family, mga manggagawa, minigod, bilang tayo mga anak ng Diyos, karapatan natin, tungkulin natin, na tayo maglingkod ng buong katapatan sa ating mahal na Panginoon. Gumawa tayo ng gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. Hindi tayo lamang gumagawa pag meron nakakakita sa atin. Yan po yung mga eye service. Paimbabaw na paglilingkod po yan, mga inibig ko. Ayaw ng ating mahal na Panginoon ganyang paglilingkod, mga inibig ko.
Kaya panghawakan po natin yung ating pananampalataya, yung ating kaligtasan, sapagkat ang dyablo, mga inibig ko, ay nandyan na handang manila, mga inibig ko, pag tayo nagpaisi-isi sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At lagi nating alalahanin, mga inibig ko, our loving God, sabi nga po dito sa banal na kasulatan, nasabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Sabagat tayo hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung tayo po ay magpaisi-isi at hindi natin gaganapin ang lahat ng kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay, minibig ko, hindi yung pagtamo ng kaligtasan ang ating matatamo, kundi yung galit ng Diyos na ibubugso ng Diyos sa mundong ito. At yan po anytime now sa pamamagitan ng mga salot, sa mga kalamidad, mga gera, manibig ko, yan, ang galit ng Diyos ibubugso niya sa mundong ito pag hindi po tayo nagpalaga sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya panghawakan po natin yung turot aral ng propeta ng Diyos, the beloved children, manibig ko, isa puso po natin, manibig ko. Ganapin natin, gawin natin ng 100%, manibig. Hindi yung half-hearted, mga inibig ko, kundi ibigay mo yung the best sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, ano po ang hinihiling ng Diyos na dapat natin gawin upang yung kaligtasan na ipinagkalob sa atin na mahal na Panginoon ay mananatili sa atin hanggang sa kanyang nalalapit na pagkabalik? Ano po ang sabi dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, 1 Corinthians chapter 16 verse 13, kaya lamang po, magsanod po basahin. From the book of 1 Timothy chapter 6 verse 12. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. From the book of 1 Corinthians chapter 16, verse 13. Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa unang Timoteo, kapitulo 6, ang talata ay 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manahang ka o manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Dito po sa unang taga-Korinto, kapitulo 16, ang talata ay 13. Magsipag-ingat kayo, mangagpakatibay kayo, sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalaki, kayo'y mangagpakalakas. Amen. Amen. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, so praise the Lord! So yung po yung pinagagawa ng ating mabait na Diyos na buhay na dapat natin gawin upang yung kaligtasan na ating natamo na pinagkalob sa atin ng ating mabait na Diyos na buhay, hindi na maagaw pa ng kaaway ng Diyos. Manibig ko, sabi dito, makipagbaka ka na mabuting pakikipagbaka na ng pananampalataya. Tulad ng ating dearly beloved and our parents in the Lord, the beloved children, lahat ng mga pagsubok na kanilang kinaharap, inibig ko, mga persecution, mga inibig, kahirapan, kanila itong binata, mga inibig ko, hindi po nila tinignan ang mga bagay na yan, kundi bago saan tinignan nila yung dakilang pag-ibig ng Diyos, yung kaligtasan na pinagkalob sa kanila, at tayo ngayon ang pinagpalas sa lahat ng tao sa mundo ito sapagkat naranasan natin, napakinggan natin yung mga himala na nagmumula sa Diyos. Dati, nakikita natin yung Diyos sa ating sinasamba pero walang katugunan sa ating panalangin. In vain pa rin tayo sa ating mga panalangin. Pero nung mapakinggan natin ang turot aral ng propeta ng Diyos, lahat tayo ngayon nagtatamasa ng grabing pagkapala plus yung pag-iingat pa may inibig sa atin sa tutuwina at yung buhay na walang na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating mga ingat kayo, magpakatatag kayo sa pananampalataya. Paano tayo magiging matatag sa ating pananampalataya? Ganapin natin, sundin natin ang lahat ng kautusan ng ating mahal na Panginoon magmula sa kabanalan. For without peace and holiness, no one can see the Lord. Magtapat tayo lagi sa pagbibigay, sa ating pagpupuri, sa pag-aayuno, lalo pat ating naranasan ang nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yan po mga inibig ko, ang hinihingi ng ating mahal na Panginoon sa bawat sa atin, sapagkat mismo
Siya nagsasabi na malapit na siyang pabalik noong last Sunday lamang sa lugar ng Almar, may inibig ko, ating isang banal gawain na kung saan ay nung awitin ng Beloved Pioneers Generation Choir, grabing kapuspusan ng lahat ng kapatiran, at doon meron isang Pioneers Choir member na nagsabi, na nagsasalita, nagprophecy mga inibig ko, sabi, babalik na ako, magsipag-ingat kayo, magsipaglingkod kayo ng totoo. Iyan po ang talagang dapat natin gawin na itinuro sa atin, natin minamahal ginagawa pastor. Maging maingat po tayo sa tutuin na mga inibig ko. Panghawakan yung ating pananampalataya, ating kaligtasan na nasa atin na anytime rapture will take place any moment. At pag nagawa natin ng mga bagay na yan, mga inibig ko, may pangako pang ating pinakamamahal para sa bawat sa atin. Huling talata dito po sa Psalm 91 verse 16. Maganda na po mga awit, manunugtog. The book of Psalm chapter 91 verse 16. With long life will I satisfy him and shew him my salvation. God bless you po. Dito po sa mga awit na 21, versikulo 16. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. So dito pa man sa mundong ito, mga inibig ko, habang tayo nandito pa, bubusugin tayo ng mahabang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging lahat ng ating mga pangailangan, lahat ng ating needs, ito isusupply ng Diyos. Maglingkod lamang tayo ng buong katapatan. Ingatan natin lagi yung ating kaligtasan na pinagkaloob sa atin at ipakikita ng Diyos yung kanyang pagliligtas, mga inibig ko. Ipatutuan din ng ating isang beloved sister, mga inibig ko, tiga Bohol, nung nagkaroon ng strong typhoon, yung Odette yata yung mga inibig ko. Nito lang nakaraan mga inibig. Grabe ang lakas, signal number 5 sa kanilang lugar. Talaga naman pong sabi ng ating beloved sister, sabi niya, Papa, paano ba ito? Yung mga kapitbahay natin, mga malalaki, mga building, talagang nawala na yung kanilang mga bubong. Sabi niya, magtiwala ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpuri sila. 8 hours yun na binabagi sila doon, mga inibig ko. Kinabukasan, nung sila po ay lumabas na ng kanilang bahay, sapagkat meron din sila mga bukuhan doon, mga inibig ko sa gilid ng kanilang bahay, in-expect nila na kanilang mga buko ay ito ay nangatumba, sapagkat yung mga bukuhan sa mga kapitbahay nila nangatumba lahat, mga inibig ko, mga bahay nang alis sa mga bubong. Pero anong himala ng Diyos sa bahay natin, mga kapatid? Yung mga buko nila na natiling nakatayo, at yung kanilang bahay na kubo lamang, iniligtas, iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino hindi maglilingkod sa Diyos, mga inibig ko? Pag tayo pilumakad at isinagawa ng 100% ba ng kalooban ng Diyos, mararanasan natin lagi yung pagliligtas, yung proteksyon ng ating mahal na Panginoon, plus yung buhay na kanyang pinangako sa atin anytime now. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan. Kaya sabi ng Apostol Pablo, bilang siya kahit siya mangaral, kanyang sinusupil ang kanyang sarili, hinampas niya kanyang katawan. Baka sa kanyang pangalan, siya din ay matakwil, may inibig ko. Kaya maging maingat po tayo, may inibig ko. Hindi dito pinag-usapan kung ikaw yung mangaral, manggagawa, o member ka, kailangan i-treasure natin, ingatan natin na mainam yung ating mga kaligtasan. Tayo po lahat ay tumayo, may inibig ko. At habang ating inimbitan at inibig ng mga bisita, dito po kayo sa harapan, maging sa ating beloved webcast viewers, ngayon pong araw ng kaligtasan, ngayong araw ng pagtanggap, tanggapin niyo po ng ating malapon habang ating inaawit ng papuring awiting to, gawin natin panalangin ang awiting to upang patuloy nating madama ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At habang kinipag-pinipag ang pagkatao sa Black Go Preacher Bar Joey. Saan mo man galing ang buhay ko, hindi ko makahindi sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako ay susunod sa'yo. Alam ko ang aking tatahakin, hindi mo madali aking susuungin. Alam kong ika'y naghihintay sa akin, magpapaingay sa iyong piling. Magpapaingay sa iyong piling. Na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa, at ako ngayon'y may buhay na wala hanggan.
Sabihin mo at aking susundin lahat ng iyong mga balakid. Akin itong pagyayamanin pagkat mahal ka sa akin. Pagkat mahal ka sa akin, o sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon'y may buhay na walang hanggan. At ako ngayon'y may buhay na walang hanggan. Sa mandali ang buhay ko, hindi ko makahihimik sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako'y susunod sa'yo. Alam ko ang aking tatahagin, hindi man madali aking susunugin. Alam kong ika'y naghihintay sa akin, pagpapahingahin sa iyong piling. Pagpapahingahin sa iyong piling. Hallelujah, hallelujah. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon'y may buhay na walang hanggan. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon'y may buhay na walang hanggan. At ako ngayon'y may buhay na walang Amen. Praise the Lord. Napakabalat po natin, mga minamahal ko, yung buhay at pag-asa. Ang pangako ng Diyos ay ang langit, ang buhay na wala hanggan. Yan ay makakamtan natin kung talagang tayo magsusumikap, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nariyan ang panalangin. Ang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor. Kung bakit patuloy tayo nagiging matatag, mga minamahal ko. Hindi natin kaya bayaran ang kabutihan ng Diyos. Minsan ang lalamig na lulupay-pay, ngunit nariyan pa rin ang paalala ng mahal na Panginoon. Narito tayo nagpupumilit, patuloy na maglingkod ng buong katapatan. Kaya panghawakan natin, mga minamahal ko, konting panahon na lang, konting tiis na lang, mga minamahal ko. Tiyak na ang kapahingahan natin. Ang pangako ng Diyos sa piling niya magpasawalang hanggan. Kaya sa ating minamahal na mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating live webcast viewers, kayo po ay pinagpala sapagkat alam namin ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia. At saksi kayo kung paano kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa buhay ng bawat mananampalataya. Kung inyong isuko ang inyong buhay, tanggapin niyo siya bilang sariling tagapagligtas, hari ng inyong buhay, kayo rin ay lubos na pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito po ang magiging susi upang mabuksan ang langit para sa inyo. At ang mga pangalan ay isulat sa aklat ng buhay. Una po,
ay ang pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Namatay, nabuhay na muli na ang layunin para sa kasalanan ng buong mundo ay mapatawad. Siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pangalawa po ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Pag-iingatan mo ang kaligtasang ipagkakaloob sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kapag nakita ng Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Napakabait ng Diyos. Hindi niya titingnan kung gaano kalaki ang nagawa mong kasalanan. Ang titingnan niya ngayon kung ikaw ay magpapakumbaba, magsisi at tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas. Pag nasunod ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, pinatawad ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yamang ikaw ay pinatawad na banal, yung pang-apat sa patuloy mong paglilingkod, ang banal na Espiritu ay sasayo. Siya mismo ang magbabautismo ng banal na Espiritu sa iyo. At ikaw ay magiging matagumpay na Kristiyano. Lahat ng iyong nais ibibigay ng Diyos. Kung magpapatuloy ka, magpapatuloy, lalago ang iyong pananampalataya. Totoo po, pag-iingatan ka sa mga karamdaman, bibigyan ka kapayapaan at idadagdag pa ang lahat na iyong pangangailangan. Ibig sabihin, ikaw ay totoong magiging tunay na anak, tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. Itaas niyo po ang iyong dalawang kamay. Kayo po yumuko. Sumunod po sa panalangin ito. Sabihin niyo po, dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy po nakatasan yung kamay, kami naman po ang makipag-ugnayan at manalangin para po sa inyo. Opo mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na Malapastor, Evangelista Wildy Estrada Almeida, ang iyong huling propeta. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taos-pusong tumanggap sa iyo. Dalangin po namin, dakilang Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano, sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Iligtas mo po 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang po yung mga kamay. Dalawa na po yun ay sagawa, pananampalataya at ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ang pangatlo po, huwag po kayo lumisan na hindi na bautismuhan upang lubos mapatawad ang iyong mga kasalanan. Bautismo sa pangalan ni Jesus. At magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at ang Diyos mismo, ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya naman ang magbabautismo sa inyo sa ng kanyang banal na Espiritu. Kaya ang gagawin na lang po natin, magpapatuloy po tayo. Dumalo ng dumalo, patuloy na sumamba sa Espiritu at katotohanan. At pagka nasa pananampalataya mo'y tumaas ng tumaas, mga minamahal, anuman ang iyong nais sa ating mahal na Panginoon, ipagkakaloob niya lahat yan. Ngunit ang mahalaga po ay ang buhay na walang hanggan. Panghawakan po natin at wag lang po tayo, anyayahan po natin yung ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan upang ipagsabi ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dalhin niyo po sila dito sa banal na gawain. Amen. God bless you po. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tuloy-tuloy na po tayo sa lahat po ng ating pangangailangan, prayer for the sick. Aking ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Joey. Tayo po magkaisang dumalangin para sa lahat ng ating mga prayer request. Tayo po muna magkaisang magsisim, aming na mahal. Mapagpala po namin Diyos na mapangrihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunang panalangin, ang beloved noble Pastor, Evangelist Waldes, Ronald Meda, kami po ay nagpapakumbaba at nagsisisi. Mahal po, inasama kami nasumpungan sa imong pagkakasala, pagkukulang namin. Patawarin mo po ang bautis namin at tulungan mo kami. Masunod po namin lahat mong kautusan, mahal na Panginoon, at maging handa sa dakilang araw ng iyong pagbabalik. At magamit mo rin po kami, mahal na Panginoon, sa napakalawak mong gawain sa pagligtas ng marami pang kaluluwa, lalo ng aming mamahal sa buhay, mahal na Panginoon. Lubos aming pasasalam, nakapapalad po namin, mahal na Panginoon. Nagkaloob ka ng totoo mong propeta, minamahal ginagala, mahal Pastor, together with the beloved Mama Dear, the beloved children, mahal na Panginoon. Hallelujah, itinalaga ng buong buhay, mahal na Panginoon, upang ipangalan ng iyong salita, isang ibanghelyong kaligtasan, at kayo tinatamasa po namin ng totoong pinagpalat masaganang buhay, higit sa lahat, ang katiyakan sa buhay na walang hanggan, ang patuloy na kalakasan ng aming minamahal ginagamal, Pastor, mabang buhay, and all the beloved children, mahal na Panginoon, ay lubos namin pinasalamatan, mahal na Panginoon, binubos mo, mahal na Panginoon, pinangako mo, na walang hanggang pagpapala, spiritual, physical, material, pagpapala, upang patuloy na ipangaral ng buong katotohanan sa buong kinapalbaw kang magbabalik, mahal na Panginoon, para sa kaligtasan buong salibutan. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na mahal, ilihas po natin ating mga sarili, mga minamahal, isang kamahay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin mo natin, kagalang-galang, mahal Pastor, naglihas po sa atin, maging sa ating mga loved ones, lahat mga kapatiran sa buong mundo, mga minamahal, ikasahot po natin lahat ng masamang espiritu, karamdaman, problema, mga bisyo sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, carnality, unbelieving glory, pride, lust, covetousness, materialism, demons of poverty, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, in Jesus' name, be healed, be healed, be healed, be healed from soul right now, in Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, puri ka, malapin, oh, hallelujah, bilang pasasalamat sa ating malapin na lahat ng ating mga kahilingan, tinugo ng ating malapin si malapin sa patnarito at totoong propeta ng ating dakilang Diyos na ang panalangin ay nakaabot sa banal trono ng ating malapin noon. Sama-sama po natin sigaw, mami na mahal, galing sa ating mga puso, amilyon tayo sa pagpupuri sa ating malapin noon, ang katagang hallelujah, praise the Lord, sabay lukso, tatlong beses, mami na mahal, hallelujah, 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 praise the Lord, thank you so much, and we love you so much, there is Jesus, hallelujah, hallelujah, purihin ka, malapin noon, glory, glory, glory to God, amen. God bless you so much, mami na mahal, praise the Lord, at narito